Kabanata 177. Mahinang sinabi ni Harvey York, alam na alam ni Rosalie kung ano ang nangyari kanina. Dr. Graves, sabihin mo lang sa kanya kung ano ang nangyari ngayon lang. Alam kong medyo nahihiya ka, pero kailangan mo ring maging matapang para sa iyong mga pasyente. Bahagyang nanginig ang maliit na katawan ni Ella Graves. Talagang nahihiya siya, walang kahit sinong babae ang kayang ilarawan ang ganoong bagay nang hindi nahihiya. Pero tama ang sinabi ni Harvey, kailangan niyang maging matapang para sa kapakanan ng mga pasyente niya. Di nagtagal, detalyado niyang ikinwento kung ano ang nangyari pagkatapos dumating si Harvey sa ospital. Habang sinasabi niya ang insidente, may takot pa rin siyang nadarama nang sabihin niya lahat ng nangyari. Nang malaman na halos matigil ang operasyon ni Senior na Iswell dahil kay Julian, pumatak ang malamig na pawis ni Zeno na Iswell. Namutla ang mukha niya. Hanggang sa huli, lumala ang ekspresyon ng mukha niya. Si Julian ang taong prinomote niya, isa pa, meron pa siyang balak na iayos siya para maging susunod na presidente ng ospital. Hindi niya sukat akalain na gagawa si Julian ng ganoon kadungis at nakakasuklem na mga bagay. Isang sampal ang narinig, personal na kinuha mismo ni Zeno si Julian, at pagkatapos ay malakas niyang sinampal si Julian gamit ang likod ng kanyang kamay. Julian, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo noong prinomote kita? Bilang isang doktor, dapat mong unahin ang medical ethics bago ang lahat. Sumumpa ka na tatretuhin ang ospital bilang iyong sariling tahanan, at tatretuhin mo ang mga kapwa mo doktor at pasyente dito bilang mga kapamilya mo. Ganyan ba ang pagtrato mo sa pamilya mo, ganyan ba? Pagkasabi nito, sinampal ulit ni Zeno si Julian. Ngunit hindi niya naisip na sapat na iyon. Pagkatapos, sinipa niya si Julian diretso sa tiyan, pinalipad siya sa ere. Tumama si Julian sa pader, isang kalabog ang narinig. Hirap na makatayo dahil sa dinanas na bagbog si Julian. Ngunit hindi siya naglakas loob na magpakita ng anumang sama ng loob. Tiniis lang niya ang sakit at lumuhad sa harapan ni Zeno na may takot, at sinabi niya pagkatapos, CEO na Iswell, ako. Itikong mo iyang bibig mo. Malamig na sinabi ni Zeno. Julian, inaasahan talaga kita sa simula, ngunit, labis mo akong binigo. Mula ngayon, kailangan mong lumayas sa ospital ko, isa pa, kakausap ako na masusing siyasatin ang mga ginawa mo sa ospital, kahit ano pa iyon. Kung malalaman kong nangurakot ka ng kahit $1 mula sa pondo ng ospital, sisiguraduhin kong makukulong ka dahil sa iyong krimen. CEO na Iswell, nang marinig yun, nanghina si Julian at malatang lumuhad sa sahig. Hindi man siya makapagsalita dahil sa walang tigil siya sa panginginig. Alam niyang sira na siya ngayon, sa loob ng ilang taon, lihim niyang ginamit ang lahat ng uri ng mga trick para makakuha ng maraming pera mula sa mga pondo ng ospital. Pinagbabataan pa niya ang maraming mga nurse, ngunit kumilos siya ng ganoon, dahil alam niyang nasa panig niya si Zeno at wala silang magagawa sa kanya. Ngunit ngayon, personal na binawi ni Zeno ang kanyang kapangyarihan at impluwensya. Naghanda pa si Zeno ng isang malalim na investigasyon sa mga ginawa niya at kilos niya. Kung kaya, hindi na siya makakabalik sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, bahagyang yumuko si Zeno kay Ella bilang pagkilala. Pagkatapos magalang niyang sinabi, Dr. Graves, matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Tama ang ginawa mo, pinanghahawakan mo ang prinsipyong itrato ang mga pasyente mo na parang sarili mong mga anak na may matinding pagmamahal at pag-aalala. Kung walang doktor na tulad mo dito, mas mainam na isara na ang ospital na ito. Mula sa araw na ito, ikaw na ang vice president ng ospital na ito. Isa pa, direkta akong magtabi ng ilang mga pondo para magtatag ng isang foundation. Ang foundation na ito ang magiging responsable para sa mga pasyenteng mula sa mga sobrang hirap na pamilya at hindi makabayad ng kanilang medical fees. Ang foundation ang magbabayad ng mga fees para sa kanila. Pero Dr. Graves, wala akong masyadong pera, kakailanganin mong magtipid at gamitin ito ng maayos. Sa huli, masayang ngumiti si Zeno, kasabay nito, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Iniligtas ni Dr. Graves si Shane na Iswell, hindi malaking bagay ang bigyan siya ng isang post at magtatag ng isang foundation. Sa katunayan, kung hindi nagamot sa oras si Shane, at may mangyari sa kanya sa isang ospital na shareholder ang mga na Iswell,
kailangang magbayad ni Zeno ng isang mabigat na presyo dahil siya ang actual leader doon. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Zeno sina Ella at Harvey na may matinding pasasalamat. Kung wala sa mga batang ito, tiyak na masisira ako, talagang lucky star ko ang mga batang ito. Magiging vice president na ako. At may foundation din. Sa sandaling iyon, sobra siyang nasorpresa, hindi siya makapaniwala at bumungad sa kanya ang matamis na kaligayahan. Matapos magutos na palayasin si Julian, sinabi ni Zeno sa isang malalim na boses, "Mr. York, naresolba ko na ang isyu ngayon. Sana'y nasiyahan ka rito." Tumungo si Harvey, ngumiti siya pagkatapos at sinabi, "CEO na Iswell, talagang matalino at mapagmasid ka, sasabihin ko itong lahat kay Rosalie." Nagbalik lamang ng pabor si Harvey, sa katunayan, nagpakita ng respeto si Zeno kay Harvey, at naging mapagpasya siya sa paglutas ng isyu. Natural na alam ni Harvey kung ano ang ibig sabihin ni Zeno doon. Nang marinig yun, lubos na gumaan ang loob ni Zeno. Pagkatapos ay mabilis siyang kumuha ng 2 piraso ng name card at inabot kina Harvey at Ella. Sinabi niya pagkatapos, "Heto, iyan ang aking private contact number. Sa NIMH, kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako. Siguradong ibibigay ko ang lahat." Pagkatapos ay tinabi ni Harvey ang name card at sinabi, "Bueno, puntahan na natin si Master na Iswell." Hindi nagdalawang isip si Zeno, tumungo siya sa kasinabi, "Sige." Nakadalawang hakbang pa lang si Harvey, pero tumalikod siya at tumingin kay Ella. Sinabi niya pagkatapos, "Dr. Graves, bakit hindi ka sumama? Kahit stable na ang kondisyon ni Senior na Iswell ngayon, mas mabuti para sa iyo na pumunta at tingnan siya dahil ikaw ang attending doctor niya." Tumungo si Ella, pagkatapos, mabilis niyang naabutan sila. Sa pagtingin kay Harvey mula sa likuran, matagal na niyang nakalimutan ang medical knowledge na meron siya, mukhang ordinaryo ang lalaking iyon, pero, bakit ibang-iba siya sa ibang mga lalaki? Hindi kailanman nagkaroon ng interes si Ella sa kalalakihan dati, gayunpaman, napansin niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa sandaling iyon. Kabanata 178. Sa VIP ward, sa sandaling iyon, nagising na si Shane na Iswell, at kaya na niyang umupo sa higaan. Sobrang kaakit-akit na dalaga si Rosalie na Iswell na kayang mag-ayuma ang kahit na sinuman. Ngayon, nakaupo siya sa tabi ni Shane, nakikipag-usap sa kanya tulad ng isang maliit na batang babae. "Rose, naisip ko ito ngayon lang, kahit nangyari ang insidenteng ito dahil kay Harvey, hindi niya kasalanan ang lahat ng ito. Kung hindi ako madaling naniwala sa iba at pumunta sa teritoryo ni Liam, hindi ako magiging hostage doon. Pagkatapos ng lahat, ako ang nagdala nito sa sarili ko. Huwag mo siyang sisihin." Sa kabilang banda, niligtas tayong dalawa ni Harvey. Dinala pa niya ako sa ospital para ipagamot. Bukod pa rito, narinig kong marami siyang taong nasaktan dahil sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa kanya sa pagkakataong ito. Dapat mong tandaan iyon, buong loob na sinabi ni Shane. Sa una, may balak sana siyang subukan si Harvey York ngunit hindi na kailangan ito ngayon. Dahil sa insidenteng iyon, nakita niyang napakahusay ni Harvey sa kanyang pag-uugali, kapasidad at kakayahan sa martial arts. Kung magiging grandson-in-law niya ang ganoong tao, swerte talaga iyon para sa kanila. Sa pag-iisip nito, biglang nalang ngumiting masaya si Shane. Sinabi niya pagkatapos, "Rose, nakita ko ang sobrang pag-aalala mo kay Harvey noong nasa underground boxing gym tayo ngayon lang. Sabihin mo sa akin ang totoo, may crush ka ba sa kanya?" Bahagyang namula si Rosalie. Sinabi niya pagkatapos, "Lolo, pwede bang huwag kayong pabigla-bigla? Kung sa bagay, medyo matanda ka na ngayon, isa pa, kasal na si Harvey, at may sarili na siyang pamilya." Mahinang tumawa si Shane, pagkatapos ay umiling siya at sinabi, "Hindi talaga alam ng mga kabataan ngayon kung paano mahalin ang mga taong malapit sa kanila. So ano naman ngayon kung kasal na siya at may pamilya na?" Nagtanong ako tungkol dito, isa lamang siyang live-in son-in-law para sa mga Zimmer. Wala siyang status doon, isa pa, hindi niya rin nagawang hawakan ang kamay ng kanyang asawa sa loob ng 3 taon nilang pagiging kasal. Paano mo naisip na may namamagitan sa kanilang dalawa sa kabila ng mga pangyayaring iyon? Narinig kong pinipilit siya ng mga Zimmer na makipag-divorce.
Magandang balita talaga ito para sa atin, Rose, pagkakataon mo na ito. Huwag mo itong palampasin. Isa pa, kailangan mong kumilos ng maayos para makakuha ka ng grandson-in-law para sa akin. Hanggat handa siyang maging live-in grandson-in-law para sa mga naiswel, kayong dalawa ang magmamana ng mga pag-aari natin. Tila walang magawa si Rose, sinabi niya pagkatapos, lolo hindi pa ito posible. Isa pa, paanong naging live-in son-in-law siya? Ngumiti si Shane at sinabi, magiging handa siya dahil pangalawang beses niyang gagawin ang ganoong bagay sa kasakali. Kung wala kang matinong lalaki sa tabi mo, paano ka lalaban sa dalawa mong kuya? Nang marinig iyon, mabilis na nawala ang ngiti sa mukha ni Rosalie. Bumalik siya sa dati niyang sarili, na malamig at aloof. Matagal nang nasanay si Shane sa kanyang ugali, sa sandaling iyon, bahagya siyang ngumiti, at wala nang sinabi pa. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng mahinang katok. Pinasag nito ang katahimikan ng ward, malamig na sinabi ni Shane, pasok. Itinulik ni Harvey ang pinto papasok sa ward, pagkatapos, sinundan siya ni Zeno na Iswell at Ella Graves. Nang makitang gising na si Shane, ngumiti si Harvey at sinabi, Master na Iswell, masaya akong makita kang maayos ka na ngayon. Anong pinagsasabi mo ngayon, Harvey? Kung hindi dahil sa iyo sa oras na ito, baka patay na ako ngayon. Sambit ni Shane at bahagyang ngumiti, hindi ako ang nagligtas ng buhay mo. Kung hindi dahil sa mabilis na naging desisyon ni Dr. Graves na isagawa ang operasyon sa iyo. Baka hindi ko pa rin alam kung ano ang gagawin ngayon. Habang sinasabi niya iyon, sumenya si Harvey kay Ella. Siya ang bagong promote na Vice President ng ospital. Si Dr. Ella Graves, mukhang kakailanganin niyang matuto mula sa iyo sa hinaharap. Na-sorpresa si Shane, hindi niya sukat akalaing ang doktor na nagligtas sa kanya ay medyo bata pa at maganda. Sa sandaling iyon, walang malay niyang tiningnan si Rosalie. Kung hindi ka magpupursigi para dito, baka mapunta siya sa iba. Medyo namangha rin si Rosalie nang makita niya si Ella. Narinig niya na ang doktor na nag-opera kay Shane ay isang kilalang babaeng eksperto sa larangan ng medisina. Hindi niya akalain na bata pa ang doktor, Dr. Graves, maupo ka. Iniligtas mo ako sa pagkakataong ito, malaki ang utang na loob ko sa iyo na imposible para sa akin na suklian ito ng mga salita ng pasasalamat. Kaya't lagi kong tatandaan ang iyong kabaitan sa aking puso. Kung sakaling kakailanganin mo ang mga naiswel para sa anumang bagay sa hinaharap, magsabi ka sa amin. Ngumiti si Shane at sinabi iyon, obligasyon ng doktor na gamutin at iligtas ang mga pasyente. Sir, masyado kayong mahinhin at mabait, magiliw na sabi ni Ella. Sa parehong oras, tumingin siya kay Rosalie nang walang malay. Pambihira ang babaeng ito, pagdating sa kanyang ugali, hitsura at figure ng katawan, isama mo pa ang nakakatakot at makapangyarihang family background niya. Sa pagtingin kay Rosalie sa oras na iyon, nakaramdam ng kaunting pagbabanta si Ella. Nang mapagtanto niyang nakatingin sa kanya si Ella, bahagyang nakasimangot si Rosalie. Ngunit hindi siya nagkusang magsalita ng kahit ano. Sa isang sandali, medyo tensyonado ang paligid ng ward. Isang ubo ang narinig, Senior na Iswell, huli na akong dumating sa oras na ito. Halos gumawa kami ng matinding gulo, sana'y mapatawad mo ako. Habang nakatayo sa likuran, si Zeno ang unang nag-react. Kaagad siyang nagsalita, ay ikaw pala, malinaw na kilala ni Shane si Zeno, na indirect descendant ng mga naiswel. Sa sandaling iyon, bahagyang tumungo siya, kung ganoon, ang ibig mo bang sabihin ay isa sa mga pag-aari ng mga naiswel ang ospital na ito? Opo, sagot ni Zeno, habang nakatayo sa tabi nila, ngumiti si Harvey at sinabi, Master na Iswell, may isang bagay kang hindi mo alam. Nang marinig ni Mr. na Iswell ngayon lang na si Dr. Graves ang taong nagligtas ng iyong buhay, agad niyang prinomote siya bilang Vice President ng ospital, nagtatag pa siya ng isang foundation para sa kanya, na magiging responsable sa pagligtas ng mga buhay at pagalingin ng mga pasyente, talagang maraming bukod tanging tao sa mga naiswell.